Kabayan, pauwi ka ba sa Pilipinas at sasakay pa ng Grab taxi para magpahatid sa ibang terminal para pauwi sa probinsya? Nako, dapat niyo ito malaman dahil may isang senaryong nangyari sa isang OFW na muntik niya ng pagsisihan dahil lang sa tiwala niya sa driver. Dahil akala niya, protektado siya dahil sa rehistrado ang Grab taxi sa NAIA Airport Terminal 1. Pero alam niyo ba kung anong ginawa ng driver? Sinalbahi ang ating kabayan. Kaya ibinahagi ko ito sa inyo para makapag-ingat kayo dahil napakadelikado na talaga ng panahon ngayon. Isang seryosong babala ito para sa lahat na huwag po kayong magtitiwala ng basta-basta sa kahit kanino para hindi kayo matulad kay kabayan. At para hindi nyo isiping gawa-gawa ko lang itong kwento, babasahin ko sa inyo ang mismong post at salaysay ng ating kababayan para maging aral sa atin lahat. At alamin din natin kung paano nabawi ang mga pinaghihirapan niya sa magnanakaw. Ayon dito sa post ng kabayan, awareness sa mga kapwa ko OFW na pauwi sa Pilipinas. Nagbook ako ng Grab taxi sa airport ng NAIA Terminal 1. Hinatid niya ako sa terminal ng 5-star Papangasinan. Pagbaba ko ng taxi, ibinaba niya ang mga luggage ko, 3 malita, 2 hand carry. Sinabi ko kay kuya driver na saglit lang kuya dahil itabi ko lang yung 3 kong malita. Dahil sa may tiwala ako dahil sa Grab taxi siya na galing pang airport. Kaya buo ang tiwala ko na iwan saglit yung bag ko. Pero pagbalik ko, umalis na siya. Kaya nag-alala na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil ang laman ng bag na yon ay 3 cellphone na hindi sa akin at mga chocolate na padala lang. Kaya lalo akong nag-alala. Bumalik ako ulit sa airport. Bitbit ulit ang mga gamit ko at nag-report na ako doon sa mismong Grab agent. At ang sabi, maghintay daw ako kung kailan nila replyan ang reklamo ko. Mga kabayan, narinig niyo bang mabuti ang isinagot sa kanya ng Grab agent doon sa airport? Maghintay daw kung kailan nila re-replyan ang reklamo. Bakit ganito ang response ng paano kung hindi na makikita ang taxi driver? Alam naman nilang nanganganib na ang mga gamit. Bakit hindi ka agad maaksyonan? Grabe naman, hindi bero ang nervyos at takot ng ating kabayan dahil hindi sa kanya ang mga cellphone na andoon. Kaya dahil sa tindi ng pag-alala nitong ating kabayan, hindi na siya nag-aksaya ng oras sa kakahintay sa wala. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ni kabayan? Lumapit siya ng direkta sa mga otoridad at dito natin napatunayan na sa kabila ng bulok ng sistema ng iba, mayroon pa rin mga tapat at maaasahang naglilingkod sa ating bayan. Kaya sa tulong ng mga pulis, nabawi niya ang kanyang mga gamit. Hindi siya hinayaan ng mga pulis na umuwing luhaan. Kaya magsilbing babala ito sa lahat ng OFW o balikbayan na huwag magtitiwala at lalong huwag bibitawan o iwanan ang inyong hand carry bag. Kahit isang segundo lang, kahit pa sasabihin mong itabi mo lang saglit ang mga malita mo, bitbitin mo pa rin ang pinakamahalagang bag mo. Ang mga gadget, alas, dokumento at pera dapat laging nakasabit sa katawan mo o hawak ng kamay mo hanggang sa makarating ka sa inyong bahay. Dahil tandaan nyo mga kababayan, ang mga magnanakaw na iyan nagmamasid lang, naghihintay lang yan ng tamang tiyempo. Kaya dubli ingat po tayo palagi mga kababayan.